Alam niyo ba viewers na dito sa abroad, lalong-lalo na sa Hong Kong is usong-uso din yung depression at anxiety. Yes po, maraming nakakaranas dyan at marami yung tinangkang tapusin yung buhay dahil hindi nakayanan ang depression at anxiety. At isa na ngayon dyan yung kaibigan ng kaibigan ko na batang-bata pa, 27 years old, merong dalawang anak sa Pilipinas at sayang na sayang talaga yung buhay niya kasi napakaganda niyang babae at sumasali siya sa beauty contest dito sa Hong Kong. So nung nakaraang buwan lang, mga 2 months ago, nakita siya sa CR sa bahay ng kanyang employer. Sunday yon na nagbigti siya sa loob ng bahay. So yung sa loob ng CR, so yung ginamit niyang pagbigti is yung belt. So ayun, dinala siya sa hospital pero hindi na naagapan. So namatay talaga siya. So dahil nga yung reason ng pagkamatay niya is anxiety and depression, yun yung may na marami siyang mga problemang pinagdadaanan na kahit na yung mga kaibigan niya, kaibigan ko din, hindi siya nagsabi ng kung anong pinagdadaanan niya. So ayon sa investigasyon na dahil daw sa merong boyfriend or merong problema sa karelasyon or merong problema sa pera, baka sa loan, mga ganon. So, yung mga kaibigan din dito na natanungan ko is hindi din confirm sa kanila dahil yung friend daw nila is napakasikreto. So, kahit na magkaibigan sila, hindi siya nagsasabi ng kung ano man ang pinagdadaanan niya na deep inside in her heart, parang dying na pala siya. So, sa tuwing daw magkakasama sila is masayahin daw tong kaibigan yung kababayan nating nagpakamatay. So, hindi talaga nila lubos akalain na magagawa niya yun dahil nga may dalawa siyang anak. So, meron siyang dalawang babaeng anak na maliliit pa. So, hindi talaga nila lubos akalain na magagawa niyang kitilin yung sariling buhay niya dahil sa problemang pinagdadaanan niya. Kasi outside, makikita mo siyang masayahin, strong, independent woman, pero deep inside pala, ubos na siya. Kumbaga, naubos na talaga yung niya na napag-isipan niya ng magpakamatay or kunin yung sarili niyang buhay. Tsaka meron din yung isang case naman is nagpapakamatay din dahil according sa investigasyon, merong problema sa pamilya. So, yun naman yung nakakalungkot talaga. Merong problema sa pamilya sa Pilipinas. So, hindi na nakayanan, kaya yun din yung nagawa. So, nakita din yun sa loob ng bahay ng employer nagpapakamatay. Parang 46 years old ata. Tapos nung nakaraan din, meron ding nalunod dito sa beach. So, yes, mga Pilipino sila lahat. So, yun lang yung part na nakakalungkot talaga. Pag hindi mo makakayanan talaga yung depression at anxiety, lahat naman tayo meron tayong kalungkutan. So, nasa sa atin yun kung paano natin i-handle. Pero meron talaga mga tao na nahirapan mag-handle ng mga sitwasyon at hindi nakayanan yung mga pinagdadaanan, kaya nakapag-isip ng kung anong masamang gawain para sa sarili nila. Kailangan talaga tayong bago tayo mag-abroad, buo yung ating loob dahil dito sa abroad wala kang ibang maaasahan kundi sarili mo lang din. Kahit na marami kang kaibigan dito sa abroad, kanya-kanya tayong pinagdadaanan, kanya-kanya tayong struggle sa pamilya, sa relationship, sa mga anak, sa asawa. So, hindi mo aasahan talaga, wag mong iasa yung mo sa iba, kundi dapat sa mismong sarili mo, alam mo, kasi yung mga kaibigan mo nandyan, pero meron din silang kanya-kanyang pinagdadaanan, kaya dapat strong tayo at lagi tayong magpe-pray. Ito talaga yung pinaka malungkot isipin na umalis kang buhay tas uuwi kang bangkay. Nakakalungkot isipin na mayroong mga ganong sitwasyon, pero dito sa abroad hindi talaga may iwasan. May mga sitwasyon or may mga insidente talagang nangyayari yung ganyan. Kaya dapat tayong mag-ingat at laging nagdadasal na sana maging safe tayo at kung ano man yung mga problemang pinagdadaanan dito sa abroad is makaya natin dahil walang imposible kay Lord. And kung ano man yung sitwasyon ngayon na pinagdadaanan natin, either super mahirap yan, alam ni Lord na kakayanin natin. Kaya mayroon tayong sitwasyon ng ganyan kasi piniprepare na tayo sa magandang kinabukasan na
nakalaan para sa atin. So dapat positive lang talaga tayo. Dapat in every negative situation, iisipin natin na pagkatapos nito merong malaking blessing, para hindi tayo malugmok sa kakaisip ng mga problema. Kasi sa anumang problemang pinagdadaanan mo, walang makakatulong sa iyo kundi sarili mo lang talaga. So yun lang. Thank you for watching.